Nagkagulo nitong weekend nang ipatalsik ng United States si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela at dalhin siya sa New York para harapin ang mga kasong drug trafficking. Ang bansang iniwan ni Maduro ay ngayon nasa kaguluhan, habang lumalabas ang mga tanong kung sino ang mamumuno at ano ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, magkakaroon ng isang leader ng mundo na mas magagalit sa ginawa ng United States kaysa sa iba. Si Vladimir Putin, presidente ng Rusya, ay nagtatag ng malapit na ugnayan sa Venezuela, ngunit ngayon ay nasira ito. Isang mahalagang kaalyado ng Rusya ang nakakulong ngayon sa United States na nagdudulot ng problema kay Putin. Kinabukasan ng digmaan ng Rusya, naibunyag na ang pinagmulan ng pondo. Sabi ng ilan, ang pagbagsak ni Maduro ay posibleng mas pabor sa Moscow kaysa inaasahan. Simulan natin sa mga pangunahing detalye. Pumutok ang balita noong Enero 3 na matagumpay na nagsagawa ang United States Special Forces Unit Delta Force ng isang operasyon bago magbukang liwayway sa loob ng kabisera ng Venezuela, Caracas. Sa ilalim ng pagtakip ng maikling serye ng mga airstrike na tila ginamit bilang panlilinlang, nagawa ng United States na mailabas si Maduro at ang kanyang asawa, Celia Flores, mula sa kanilang pinagtibay na tahanan habang yumanig ang mga pagsabog sa Caracas at iba pang mga lungsod sa Venezuela. Pinuri agad ni Pangulong Donald Trump ng United States ang operasyon. Matagumpay na naglunsad ng malaking pag-atake ang Estados Unidos laban sa Venezuela at kay Pangulong Nicolas Maduro na kasama ang asawa niya ay nahuli at pinaalis ng bansa. Ang operasyong ito ay isinagawa kasama ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng United States ayon kay Trump sa Truth Social. Mula sa unang anunsyo, nalaman natin na ilang buwan nang pinaplano ng United States ang pagkuha bago ang operasyon. Naglabas na ng pahayag si United States Attorney General Pam Bondi na nagsasabing ang pagkakahuli kay Maduro ay nangangailangan ng buwan ng koordinasyon, detalyadong pagpaplano, at maayos na pagsasagawa sa iba't ibang bahagi ng federal na pamahalaan. Si Bondi at ilang opisyal ng Trump administration ay nagkumpirma na inaresto si Maduro dahil sa paratang ng United States ukol sa drug trafficking at iba pang paglabag. Nagdulot ito ng karahasan, bumagsak ang katatagan ng rehiyon, at nag-ambag sa krisis sa droga. Naging sanhiri ng pagkamatay ng mga Amerikano, ayon kay Bondi. Ayon sa Euromaidan Press, nanawagan si Delcy Rodriguez, pansamantalang presidente ng Venezuela, nang patunay na buhay pa matapos ang operasyon ng United States. Agad na patunayan ng ibinunyag ng United States na si Maduro ay dinala muna sa barko, tapos eroplano papuntang New York. Doon, si Maduro ay nakakulong sa isang selda at inaasahang haharap sa korte sa tanghali ng Enero 5 sa lungsod ng New York dahil sa iba't ibang kaso ng droga at armas. Mga kasong isinampa ng United States batay sa batas nila, na nagdulot ng tanong sa legalidad ng operasyon ng Amerika sa pagkuha kay Maduro. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga legalidad na iyon at kung ano ang maaaring mangyari sa susunod para sa Venezuela, panoorin ang aming video na tumatalakay sa mga paksang iyon. Ayon sa The Guardian, alam din natin ang mga kasong haharapin ni Maduro at ng kanyang asawa. Batay sa indictment ng United States Justice Department, pinamumunuan ni Maduro ang isang tiwali at dilihitimong gobyerno na suportado ng malaking drug trafficking na nagpasok ng libu-libong toneladang cocaine mula Venezuela patungong United States. Si Maduro ay kinasuhan ng 4 na bilang ng narcoterrorism, sabwatan, pag-angkat ng cocaine, sabwatan, pagmamay-ari ng mga machine gun at mapanirang kagamitan, at sabwatan sa pagmamay-ari ng mga machine gun at mapanirang kagamitan. Ayon sa The Guardian, ito rin ang parehong kaso laban kay Maduro na isinampa ng administrasyon ni Trump noong 2020 sa huling bahagi ng unang termino niya bilang Pangulo. Mukhang wala ng pagkakataon si Maduro na malampasan ang mga kasong ito. Habang kinakaharap ng Venezuela ang hindi tiyak na hinaharap, may isang tao na siguradong mas magagalit sa pagkawala ni Maduro bilang Pangulo. Si Putin ay siguradong nilamon ng matinding galit nang malaman niya ang ginawa ng United States. Hindi lang dahil dito, kundi dahil pinalakas pa, lalo ng leader ng Russia, ang kanyang mga pagsisikap na patibayin ang ugnayan ng kanyang bansa at ng Venezuela habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Maduro at ng United States. Walang duda, naging mahalaga ang Venezuela bilang kaalyado ng Russia. Pero ngayon, nawala na ito. At maaring mga hulugan ito na ang pondo ni Putin para sa digmaan sa Ukraine, pati na rin ang perang inaasahan niyang gagamitin para tiyakin ang kinabukasan ng Russia ay nakasalalay na ngayon sa alanganin. Ipapaliwanag namin ito sa ilang minuto.
Mahalaga munang malaman kung paano nagsimula ang relasyon ng Venezuela at Russia bago mahuli si Maduro. Ayon sa Euromaidan Press, ang pagbagsak ni Maduro ay pagkawala ng isa pang malaking kaalyado ni Putin sa mahigit isang taon. Noong Disyembre 2024 nawala rin kay Putin si Bashar al-Assad, na matagal nang naging diktador na leader ng Syria dahil sa isang kudeta ng mga rebelde. Isa na namang diktador na sinusuportahan ni Putin ang nawala, ayon sa ulat. Sabi ni Oleg Ignatov ng Crisis Group, kakaunti lang magagawa ni Putin dito kung layunin ng United States na sundan ang pagkakahuli kay Maduro ng pagpapalit ng rehimen. Noong Nobyembre 2025 ayon kay Ignatov, kung seryoso talaga ang United States na palitan ang rehimen sa Venezuela gamit ang puwersa, malamang na hindi makakatulong ang Russia dahil sa pangunahing heograpiya at lohistika. Nagkatotoo ang mga pahayag dahil ang kaunting armas na binigay ng Russia sa Venezuela noong naghahanda ang United States sa pag-atake ay hindi nakapigil sa pagkakahuli kay Maduro. Iniulat ng The Moscow Times noong Nobyembre 2025 na maaaring mawalan si Putin ng mahalagang kaalyado sa Latin America kung patatalsikin ng United States si Maduro sa gitna ng lumalalang sitwasyon sa Venezuela. Kinondena ng Kremlin ang taktika ng United States, kabilang ang pagpapadala ng barkong pandigma malapit sa Venezuela. Malaking alalahanin para sa Russia ang deployment na iyon. Matagal nang sinusubukan ni Putin pahinain ang United States impluwensya sa politika ng Venezuela, ayon sa Moscow Times noong Nobyembre. Halimbawa, huli raw na hamon ang autoridad ni Maduro noong 2019. Hinarap ni Maduro noon ang aligasyon ng oposisyon sa Venezuela na hindi balido ang kanyang muling pagkahalal. Mukhang sumang-ayon ang United States at nagpatupad ng mga parusa sa langis ng Venezuela bilang bahagi ng kanilang kampanya ng pagpuwersa. Nagpadala si Putin ng technical na tagapayo sa Venezuela para tumulong sa depensa ng bansa. Ang mga tagapayo na iyon, ang pangunahing tungkulin ay hindi gaanong sa pagmementina ng helicopter, air defense, at Sukhoi fighter jets. Malinaw na ipinapakita ni Putin kung sino ang sumusuporta o hindi sa Venezuela. Banayad itong paraan ng pagpapalawak ng impluwensya at naging epektibo. Lumaktaw tayo sa panahon na sumiklab ang tensyon sa pagitan ng United States at Venezuela. At si Putin ay gumagawa na naman ng hakbang. Noong Oktubre, humiling si Maduro at mukhang nakatanggap ng modernong depensa sa himpapawid mula Russia. Hindi tiyak kung binigay ni Putin ang hiling ni Maduro, pero alam nating may Russian Il-76 transport plane na lumipad sa Caracas matapos mag-request si Maduro. Mukhang muling gumagawa si Putin ng hakbang para palakasin ang impluwensya ng Russia sa Venezuela. Ang mga pagtatangkang iyon ay nabigo na ngayon. At hindi lang dahil sa malinaw na dahilan na wala na sa kapangyarihan si Maduro dahil sa United States. Anumang air defenses na natanggap ni Maduro mula sa Russia ay nauwi lang sa pagiging lubos na walang silbi sa harap ng mabilis at nakakagulat na serye ng mga airstrike ng United States na naglatag ng daan para sa pagkakahuli kay Maduro ayon sa ulat ng United 44 Media. Nagsimula ang United States airstrike alas 2 ng madaling araw Enero 3 na ipakita sa mga video ang mga helicopter ng United States at walang senyales ng pag-activate ng air defense system na kumalat agad. Tandaan, kailangang kunin ng United States si Maduro mula sa Caracas na pinatatag ng lahat ng depensa mula kay Putin. Ngunit nabigo pa rin sila. Ayon sa United 24 Media, kahit nagpadala ang Russia ng dagdag na air defense systems sa Venezuela noong 2024 tulad ng BAC-M2 at Panzer gamit ang Il-76 na eroplano, tila hindi naging epektibo o na-neutralize ang mga ito. Binanggit ng Euromaidan Press ang pagiging inutil ng mga depensa at armas ng Russia na ginamit ni Maduro noong Enero 3. Sinabi na nag-iwan ang dating Pangulo ng Venezuela ng maraming military assets mula Russia, kasama rito ang S-300 air defenses mula 2,000 at 13 ilang Su-30 jets at 72 T-72 tanks. Anong pakialam ni Putin sa mga ito? Isipin mo ang mensaheng ipinapadala ng mga kagamitang ito na hindi napigilan ang United States sa sinumang gustong ligawan ni Putin. Ipinapakita ng pagbagsak ni Maduro, tulad ng pagbagsak ni Assad mga isang taon bago iyon,
na ang kagamitang militar ng Russia ay hindi kasing galing ng sinasabi ni Putin at ng kanyang mga kasamahan. Totoo ito lalo na sa air defense system ng Russia, na nabigong pigilan ang United States sa Iran at Venezuela. Sino pa ang magtitiwala na kayang ipagtanggol sila ng Russia ngayon na bumagsak na si Maduro? Hindi namin tinutukoy dito ang direktang depensa. Ang mga bansang bumibili o tumatanggap ng armas mula sa Russia ay maaring hindi na gaanong payagan na lumaganap ang impluwensya ni Putin sa hinaharap dahil mahihirapan na ang leader ng Russia na gamitin ang kanyang mga armas bilang panakot o leverage para makalikha ng ganoong impluwensya sa hinaharap. Ang ginawa ng United States kay Maduro ay pampulitikang sampal kay Putin at higit pa ito sa kabiguan ng armas ng Russia na magpapabahala sa kanya. Inasahan na ang mga armas ay makakatulong kay Putin na impluwensyahan si Maduro. Dahil sa impluwensyang iyon, lalakas ang kalakalan at dadami ang pondo ni Putin para sa digmaan sa Ukraine at posibleng access sa napakalaking reserba ng langis na dahilan kung bakit isa ang Venezuela sa mga pinakanais na bansa sa mundo para sa sinumang leader na mahalaga ang kontrol sa langis. Uumpisahan muna natin sa kalakalan. Mali ang sabihing malaking trading partner ng Russia, ang Venezuela, bago mapatalsik si Maduro. Noong Mayo 2025, iniulat ng Interfax na nasa 200 milyon ang kalakalan ng Russia at Venezuela noong 2024. Gayunpaman, ang bilang na ito ay kumakatawan sa 64% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Kasunod ito ng pangakong palalalimin ng Russia at Venezuela ang kooperasyon sa enerhiya, transportasyon, lohistika at industriya ng parmasyutiko. Bagamat hindi pa malaking katuwang sa kalakalan ang Venezuela, ito ay lumalago. Si Putin ay nakatuon sa hinaharap kung saan maaaring mas lumaki ang kita o makuha ng Russia ang mga yamang mahalaga sa makinarya ng digmaan nito. Sa hinaharap, langis ang magiging pundasyon ng ugnayang ito. Ilang linggo bago ang mga pangyayari noong Enero 3, mukhang malalagay sa alanganin si Putin sa pagsisikap niyang kontrolin ang langis ng Venezuela. Noong Disyembre 17, 2025 iniulat ng Reuters na nanganganib ang padala ng nafta ng Russia sa Venezuela dahil sa bantang blockade ni Trump na maaaring magparusa sa mga tanker ng Russia. Hindi kasing halaga ng tunay na dahilan kung bakit gusto ng Venezuela ang nafta, ang perang kikitain ng Russia rito. Ginagamit ang nafta upang palabnawin ang sobrang bigat na krudong langis na nagpapadali sa pagtransport at pagproseso ng langis. Nang maputol ang supply mula United States sa Hulyo 2025, lumapit ang Venezuela sa Russia para punan ang kakulangan. Sumang-ayon ang Russia, 100,000 tonelada ng Russian nafta ang ipapadala sa Venezuela matapos magsimula ang usapan ukol sa blockade ilang linggo ang nakalipas. Wala na si Maduro at parang hawak na ng United States ang kinabukasan ng Venezuela. Mukhang nabigo na ang lihim na pagtatangka ni Putin na makinabang sa langis ng Venezuela. Simple lang ito. Russia ang nagbibigay ng nafta. Ginagamit ng Venezuela ang nafta para mapadali ang pagtransport ng langis. Kumikita ang Russia mula sa bentahan ng nafta at nakakakuha ng impluwensya na maaari nitong gamitin para palawakin pa ang interes ng langis ng Russia sa Venezuela sa hinaharap. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kasunduan kay Maduro para payagan ang mga kumpanya ng langis ng Russia na magsimulang kumuha ng langis sa Venezuela. Nakakakuha ang mga kumpanyang iyon ng bahagi ng kita mula sa nakuhang langis. Binubuwisan ng Kremlin ang kita na iyon at napupunta ito sa pondo ng digmaan ng Russia. Pero bakit mag-aalala ang Russia sa langis ng Venezuela kung marami naman itong sariling langis? Maaaring maraming langis ang Russia, ngunit mas marami ang Venezuela. Sabi ng Al Jazeera, may pinakamalaking napatunayang oil reserve sa mundo ang Venezuela na 303 bilyong bariles noong 2023. Kaunti lang sa langis na iyon ang naibenta mula ng mailathala ang pagtatayang ito dahil sa mga restriksyon sa pagbebenta ng langis ng Venezuela na naglimita sa bansa na makapagbenta ng kakaunti sa mga sumunod na taon. Ang 303 bilyong bariles ay halos 4 na beses ng 80 bilyong bariles na reserba ng langis ng Russia na siyang nagpapalinaw kung bakit interesado si Putin sa langis ng Venezuela. Oo, marami ring sariling langis ang Russia. Pero dahil kakampi niya si Maduro at may access siya sa langis ng Venezuela na maaaring ibigay ng kanyang impluwensya, maaaring kumita ng bilyon-bilyong dolyar si Putin at
at ang kanyang rehimen. Kung nanatili lang sana sa kapangyarihan si Maduro, syempre, mangyayari lang lahat ng ito sa hinaharap kung saan mas mapapalakas pa ng Russia ang kontrol nito kay Maduro. Pero kung sakaling naging matagumpay si Putin, makakakuha sana siya ng bahagi mula sa umuusbong na industriya ng langis na nagkakahalaga ng trilyong dolyar. Naglabas ang Forbes ng mga kagiliw-giliw na datos gamit ang kasalukuyang presyo ng krudong langis na nasa 60 at ang presyong 150 noong tuktok ng 2008. Ayon sa Forbes, ang langis ng Venezuela ay tinatayang nagkakahalaga ng 18 hanggang 45 trilyon. Iyan ay napakalaking halaga ng pera. At si Putin ay napilitan lang na umupo at manood, habang ang anumang bahagi ng mga trilyong ito na inaasahan niyang makuha ay dumulas lang sa kanyang mga kamay. May isa pang problema na kinakaharap ni Putin. Ngayon na natanggal na si Maduro at ang Amerika ang nagsagawa ng pagtanggal na iyon, ibig sabihin ay Amerika na ngayon ang makikinabang sa napakalaking reserba ng langis ng Venezuela. Sinabi ito ni Trump sa press conference sa Mar-a-Lago noong Enero 3. Ipapasok natin ang pinakamalaking kumpanya ng langis ng Estados Unidos sa mundo. Maglalaan sila ng bilyon-bilyong dolyar para ayusin ang infrastruktura ng langis, ayon kay Trump. Simulan na nating kumita para sa bansa. Dagdag pa ni Trump na tila gustong makinabang ng malaki ang United States mula sa kontrol na kinuha nito tungkol sa langis ng Venezuela. Masama nang yumaman ang United States dahil sa langis na gusto ni Putin. Ngunit mas malala ang problemang binigyang diin ng Euromaidan Press. Ayon sa kanya, kung makuha ng United States ang access sa langis ng Venezuela, lalakas ang posisyon nito sa pandaigdigang pamilihan ng langis. Kung mangyari iyon, dadami ang supply ng krudong langis, kaya bababa ang presyo dahil sapat para sa demand. Si Putin, dahil sa parusa ng kanluran, ay kailangang ibenta ang langis ng Russia sa mas mababang presyo gamit ang shadow fleet, at mapipilitang ibaba pa ang halaga nito. Ibig sabihin, milyon-milyon o bilyon-bilyon ang mawawala sa pondo ng digmaan ng Ukraine, pati ang bilyon na hindi na makukuha ng Russia ngayon. Habang hinihintay ni Maduro ang paglilitis sa United States, sinubukan ni Putin na gumamit ng malalambot na paraan para magkaroon ng impluwensya. Sinira ng United States ang mga maingat na planong iyon na parang martilyo noong Enero 3. Maaaring lalo pang lumala ang kasalukuyan at hinaharap na pondo ng digmaan ng Russia. Matapos mawalan ng kaalyado at malantad ang pondo, maaaring iniisip ni Putin ang susunod niyang hakbang. May nagsasabi ring ang pagpapatalsik kay Maduro ay maaaring magdulot ng magkaibang epekto. Bagamat masaya ang United States sa tagumpay nila, maaaring mas malaki pa ang mapakinabangan ng Russia kahit wala na si Maduro. Ibinangon ng Al Jazeera ang posibilidad na iyon sa isang artikulo noong Disyembre 2025 kung saan sinabi pa nila na ang paglala ng United States sa Venezuela ay maaaring maghasik ng binhi para sa paglikha ng isang bagong kaayusan sa mundo. Ayon sa outlet, ang Venezuela, bagamat hindi naman walang halaga, ay naging parang isang pawn ng mga pangunahing makapangyarihang bansa sa mundo, kabilang ang Russia at United States. Maaaring hindi rin ganoon kahalaga ang Venezuela sa Russia, kaya mag-iingay lang sila pero walang aksyon. Sa United States naman, kung gagawa sila ng katulad ngayon, ayon kay Al Jazeera. Sabi ng Al Jazeera, hindi malaking problema sa Kremlin ang pagbagsak ni Maduro at maaaring mapabuti pa ito para sa Russia. Bakit? Kung mag-intervene militarily ang United States sa Venezuela, mapapantay nito ang moral na posisyon ng United States at Russia sa digmaan sa Ukraine. Magkakaroon ng dahilan si Putin para igiit na may karapatan ang Russia magdikta sa mga bansang katabi nila. Kung magpapadala ng militar ang United States sa Venezuela, ito ang mangyayari. Ang Delta Force, isang elite unit ng Amerika, ang kumuha kay Maduro mula Venezuela. Iyan ay maaring intervention o espesyal na operasyong militar na magagamit ni Putin laban sa United States. Dahil sa intervention sa Venezuela na maaaring gamitin laban kay Trump, baka may ibang paraan si Putin para makuha ang gusto niyang impluwensya. Talo na ang Venezuela at pera nito. Pero ngayon, posibleng makabuo si Putin ng mas malapit na ugnayan sa mga bansa sa South America o iba pang lugar na natatakot sa United States. Sunod, kailangan lang sabihin ni Putin na tingnan ang nangyari sa Venezuela. At mayroon na siyang paraan para makalapit sa mga bansang nag-aalala sa posibleng gawin niya. Habang pinalalakas ng United States ang militar para sa sariling interes,
Maaaring mapigilan ito pero mahirap, ayon sa artikulo ng The Independent noong Enero 3. Kung maayos na mailuluklok ang bagong gobyerno sa Venezuela, kung mananatiling buo ang mga institusyon ng kapangyarihan, kung magkakaroon ng bagong halalan na maituturing na malaya at patas, maaaring masabing sapat na iyon. Kung makokontrol ang pagtutol ng mga taga-suporta ni Maduro at mga may interes sa kanyang pamumuno, at maiwasan ang kaguluhan ng mga gang sa Leyte, maaaring angkinin ni Trump ang tagumpay. Ayon sa ulat, malilimitahan ang mapaminsalang epekto sa rehiyon, ngunit marami pang mahirap na gawain ang kailangan. At ngayong inaangkin ng United States na sila na ang halos magkakaroon ng kontrol sa langis ng Venezuela, kailangang itanong kung gaano kalaki ang magiging impluwensya nila sa hinaharap ng Venezuela. Ang nalalapit na transition ay kailangang maging sobrang malinis upang mapabulaanan ang mga sigaw ni Putin ng pagkukunwari ng United States. Kung hindi, posibleng ilantad ng Russia ang mga susunod na digmaan at pondo nila. Dahil mahina ang United States sa mundo sa pagkakahuli kay Maduro, maaaring ang problema ni Putin ay hindi magtatagal ang Russia upang makita kung ang pagkakahuli kay Maduro ay magiging positibo para sa Russia. Dahil sa digmaan sa Ukraine, bumagsak ang Russia at tila bumalik sa panahon ng bato. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Venezuela. At maraming salamat sa panonood.